Ayan, isang napakagandang araw sa atin dyan mga paps, mga mams. Ayan, ngayong araw na to, magpapolish tayo ng grab bar. So yung gagamitin natin is, syempre, pang buffing, yung grinder, tapos metal polish, papel de liha. Yung sa akin is wala akong mahanap na 1,500 grit. So 1,200 na lang muna, tapos itong 2,000 grit na papel de liha. Ayan, medyo malakas na yung hangin dito. Wet sanding yung gagamitin natin mga paps, mga mams. Tapos isang malinis na cloth. So, yun na nga, simulan natin. So, before we start this vlog mga paps, mga mams, ayan, isang maikling shoutout nga lang pala. Shoutout ako kay Jerel Cafe, Alexis Venenciano, Mix Gaming, K-Mix, Tropa Pro Pinoy, Reniel Peñas, Alpags, Pinoy Funny Moment, Mike Justin De La Cruz, Ralston Ende, Anjumar Ravello, Sherwin Jan Riosa, Lapabol TV, Nenyo Acero, Vance Movies, Kurt Rendolph Rivera, at saka John Steve Humawan, Gisrael Dagbay, tsaka kay Alec Batyansila o Joshua Batyansila, Mark Philip Dakipa, EJ Ladio, Jack Alago, at sa lahat ng mga nanonood dyan, ayan, shoutout sa inyo dyan guys. So, ayan, keep on sharing this video lang mga paps, mga mams, para mas lumaki pa yung community natin, yung YouTube channel natin. Tapos, kapag mas dumami pa yung mga ka-rider natin dyan na manonood nitong video na to, baka eventually makuha na natin yung sahod natin, makakapag-giveaways na tayo sa ating mga mabibiling helmet. Ayan. So, let's start. Ano natin gagawin mga paps, mga mams is, dapat magwe-wet sanding muna tayo. So, magsimula tayo sa 1,500 na grit. Wala kasi tayo 1,500. If ever meron kayong 1,500, yun talaga yung gamitin yung mga paps, mga mams. Yung sa akin is 1,200 lang. So, ito lang muna yung gagamitin ko. Saka tayo magja-jump off papunta ng 2,000 grit. If ever meron pa kayong 3,000 grit, ayan, mas mabuti. So, para wala talagang makikita ang gas-gas. So, let's start. So, yung gagawin natin dito is lalagyan natin ito ng sabong panlaba. Kahit anong sabong panlaba mga paps, mga mams, yung powder. Tapos, papabula natin. So, set aside lang muna natin itong grinder. Baka makuryente tayo. Mahirap na. So, tsaka ito, yung gagamitin lang natin. Ito yung makalala mga paps, mga mams. Kapag medyo makalat na, ayan, sain na natin. Punasan natin mga paps. So, yan. So, yan. So, sa mga magpapa-ano na, huwag natin gamitin yung subscribe mga paps, mga paps. Baka napapansin nyo, baka yung comment nyo na magpapasub back kayo, magpapasubscribe back kayo is tinatanggal ko. Kasi bawal po kasi yan sa YouTube. So, yung akmang term, yung magandang term po na pwede natin gamitin is payakap naman po. O di pasipa naman ng bahay paps. Yan, ganyan. Yun yung akmang term na pwede natin gamitin. Huwag yung pasubscribe kasi nadedetect yan ni YouTube. Tapos ma-minus yan. Malaking kakulangan yan. Binabawasan ni YouTube yung subscriber ng, alam nyo na, binabawasan niya yung subscriber ko. So, dinideduct niya yun din. Kaya ganun. So, tinatanggal ko para walang ma-detect si YouTube na nagpapasubscribe. Yung akma lang talaga is yung payakap naman dyan, pasipa ng bahay, o ganun, paps, nasuntok na kita, pakisuntok naman. Yung ganun yung akma. So, yan, wait lang, paps. So, yan. Simula tayo sa 1,200 if ever. Yan, reminder lang po, if ever meron kayong 1,500, mas maganda. Mas maganda yun. Isan lang natin ng mabuti mga paps. Hanggang sa matanggal yung mga uneven. Yung hindi pantay-pantay na pagkakagrind natin last time. Kasi yung ginamit nating grinder nun is medyo madiin yung pagkakagrind natin pagtanggal ng pintura, kaya nagkakaganito. So kaya ginagamitan natin ng sandpaper o papel de liha para matanggal yung mga uneven na parts ng motor, para yung pagkakalagay natin ng metal polish is even din, hindi siya parang may lubak-lubak. So yung sa akin, yun nga, medyo malalim yung pagkaka-grind, so kinakailangan kong gumamit din ito. Saka wala rin akong mahanap na 1,500. So kwentuhan muna tayo mga paps habang nagko-chrome. So kahapon gumawa ako ng video, hindi ko na-upload kaagad kasi nga yun, sa kakahanap ko ng 1,500 wala talaga, so no choice, 1,200 na lang. So nag-research din ako. So, marami pa talagang iba. Yung sa akin ng mga paps, mga mams, don't get me wrong. Yung sa iba kasi, yung ginagamit nila is yung cream. So, hindi pa talaga ako expert dito sa pagpapolish. So, pinatry ko lang to share kung ano yung magiging effect.
So, ginagawa natin tong sample yung grab bar natin. So, ano yung magiging kalalabasan nito, okay lang. Walang magiging problema sa akin. So, yung sa iba is, parang cream. Yung cream. So, medyo may kamahalan yun. To remove some swirl. Yung makikita nyo sa grab bar, yung parang umiikot-ikot na mga gasgas. Yun, pwede yung gamitin dun. So, nakita ko sa mga popular vlog talaga, mga paps, mga mams, yung pagko-chrome talaga is gamit nila yung B-Cat Super. Sa ibang bansa yun. Hopefully talaga mga paps, mga mams, is ma-achieve natin tong minimithi natin. So, yan na nga. So, I'll be back to you later guys kapag matapos ko na tong i-sand. Mga paps, mga mams, tapos na natin i-sand gamit yung 1,200. So, ngayon naman is yung 2,000 na sandpaper. So, comment down below lang kayo mga paps, mga mams, if ano ba talaga yung magandang metal polish na pwede natin gamitin pang pakintab ng grab bar. Kasi based on my experience mga paps, mga mams, hindi pa talaga ako nakakatry wala talaga experience literally. So, yun na nga, hopefully matanggal natin itong mga swirl, kung ano pa yung mga gasgas. So, yan mga paps, mga mams, naghahanap ako ng kung ano yung magandang pang polish ng motor natin. Kasi hindi lang dito natin yung gagawin, pati na rin sa crankcase. Yun na nga. So, yan. Comment down below lang kayo mga paps, mga mams, kung ano yung magandang metal polish. Kasi merong nagsasuggest dati na mas maganda daw yung B-Cat Super. Yun nga, wala nga sa Shopee. Wala sa Shopee, wala sa Lazada. Hindi ko pa natatry yung ibang metal polish. So, mas maganda talaga na manggaling sa inyo. Ano yung magandang pang-polish dito. Kasi hindi naman ako eksperto dito. Hindi ako eksperto sa pagpapolish. So, mostly DIY yung ginagawa natin. So, hihingi talaga ako ng tulong sa inyo ano yung magandang pang-polish sa metal. So, yung sa akin is yung mga basic commodities, yung basic lang talaga na nalalaman ko yung binabahagi ko. Tsaka kung ano yung magiging resulta bago nyo itry sa motor nyo. So, yung iba naghahanap din ng videos kung ano yung magiging resulta kapag ginanito ko yung motor ko, kapag ganyan, ganyan. So, yung iba, yun lang yung purpose nila naghahanap kung ano yung magiging best results. So, yun nga, hopefully makatulong tayo sa kapwa rider natin, sa mga nanonood dyan. Yan. Hopefully guys, makatulong ako sa inyo. Sa mga gustong mag DIY. Yan. Tsaka napakalaking thank you sa patuloy na pagsuporta sa channel ko mga paps. Sabay-sabay tayong aangat. Don't worry. Yan lang. Tapos, meron pa nga ako nakita dun sa video na yung paglalagay ng polish dapat pinapatuyo. Yung iba kasi paste, tapos yung iba compound. Compound yung tawag dun. Yung nilalagay nila sa metal para maging chrome. Wala naman ako mahanap. Tsaka comment down below lang mga paps, mga mams, sa merong mga experience na sa pagpapolish. So, baka matulungan nyo ako. Ano yung magandang suggestion nyo dyan. Yan. So, yun na nga. Talagang desidido na akong i-chrome tong grab bar So, wala nang paligoy-ligoy. So, yung sa pagpapolish, gusto ko pang palawigin tapos palawakin yung kaalaman ko sa pagpapolish. Kasi gusto ko rin magpolish ng mga metal parts ng motor ko. Itong sa grab bar, hindi naman to kinakalawang. So, ewan ko if ano yung magandang pang-polish talaga dito. Anong brand? Kasi yung iba, sa brand nila binibase yung polish Mas maganda daw yung turtle polish, metal polish. So, meron naman ako nakitang nag-vlog nun. So, hindi ko pa talaga siya na view talaga ng full. So, hopefully, yun yung maging kasagutan sa katanungan natin. So, hindi rin naman tayo nagmamadali, paunti-unti rin din naman. So, polish lang ng polish, guys. Yan. So, eto na nga. Yan, without further ado mga paps, mga mams, tapos ko na siyang gamitan ng 2,000 grit. Mas maganda talaga kapag meron pang 3,000 grit. So, as you can see, nakikita ko na yung reflection ko. Yan. So, maganda naman yung resulta niya mga paps, mga mams. As you can see, shiny. Hindi ko pa nga ito nalalagyan ng metal polish mga paps So, mas nire-recommend ko na gamitan pa natin siya ng 3,000 grit. Wala na tayong mahanap na 3,000 grit. So, parang, ewan ko ba, anong magandang ilagay natin dito para mas kumintab pa siya. Kasi, yung makikita nyo sa mga vlog mga paps, mga mams, kapag nilalagyan nila ng metal polish is mas kumikinis tapos mas
nagiging chrome, parang salamin talaga. Itong sa akin mga paps mga mams, yung recommend sa akin ng kaibigan ko na may naglalagay sila ng, meron kasi silang parang repaint, nagre-repaint sila ng mga cars, yung mga merong dents. So sabi nila mas maganda talaga kapag compound. Yung compound kasi is para yung solid na nilalagay nila o parang cream na kapag ginamitan nila ng pang buffing, mas lalong magiging chrome. So yun na nga, sa akin wala akong mahanap-hanap na compound, tsaka wala pa tayong medyo ganun kalaking budget na pambili. So for a while, ito lang muna metal polish yung gagamitin natin. So ito na nga, yan. So sa likod nito mga paps mga mams, ayan, i-focus lang natin. Ayan, yan. A1 is especially formulated premium grade metal polish for copper, brass, bronze, aluminum, chrome, zinc, gold, and silver. Shake well, simply wipe A1 with, yan na. So focus natin. So yun na nga mga paps mga mams, yung instruction dito is shake well, simply wipe A1 with a soft cotton cloth, rub and polish until stain, dirt, or tarnish is removed. Buff with a dry cloth to a brilliant, long-lasting shine. Repeat if necessary. So yun na nga mga paps mga mams. So kinakailangan natin itong lagyan ng A1. Tapos pagkatapos natin siyang i-shake, haluin lang natin. Yan na nga, may tumalsik na. So open natin, tapos lagyan natin ng paunti-unti. So kumami tayo ng cloth, lagyan natin dito. So yun, para siyang milk. So takpan natin ito, baka malabok. Tapos yung gagawin natin is papahid natin siya sa lahat ng parts. So sabi nga doon sa instruction, di ba, repeat if necessary. So hanggang sa pumintab. So meron talaga yung ibang metal polish mga paps mga mams, hindi na kinakailangan yung isang lagayan lang, wala na, finish na. Sobrang pintab na yung chrome, yung V-Cat Super. So yun nga, sad, wala yan dito sa atin, hindi available. So yun, ayan, is kadampi-dampi tayo. Tapos yung iba mga paps naman, sinihintay talaga nila na tumuyo. So pinapatuyo pa nila ng konti bago nila i-buff, para talaga mag-sink in dun sa ilalim yung mga ingredients. Ano tawag doon? Ingredients mo, parang pagkain lang eh. Para mag-sink in talaga sa ilalim ng mga merong gas-gas. So hopefully mga paps, cross fingers tayo dito. Hindi ko alam kung ano magiging resulta nito. Pero believe talaga ako sa ibang brand mga paps mga mams. Yung iba nga pagkakalagay nila, patuyuin ng konti, tapos pag-buff na wala na, sobrang tintab na. Sana all mapapasana all ka talaga. Hindi available sa atin dito sa Pinas, sa ibang bansa, hindi rin tayo makita sa Shopee. Sayang, yan pa namin gusto ko na-review. So kung meron tayong makikita ng compound na pang-buffing dito, hindi kasi ako expert dito mga paps mga mams. So comment down below lang kayo kung anong magandang compound, anong brand, at saka anong pinakamura. So iisa-isahin ko yan. If meron ako pagkakataon, tapos titignan ko yung reviews. Kasi kapag pupunta ako sa hardware, yung sinasabi lang ng nasa store is lahat recommendable. Wala kasi silang dinidiscriminate na brand. Kaya yun. So para makabenta, yun yung ginagawa nila. Sa akin, gusto nating makamura, mapapamura ka talaga kapag mura. Hopefully mga paps mga mams talagang ma-achieve natin yung chrome kung gusto natin i-achieve. Sadly lang talaga napakasad talaga kung minsan hindi natin makuha kasi hindi nga perfect. Yung iba nga isang lagayan lang. Para kasi yung cream, nagtataka ako bakit napaka dali lang kumintab, parang may halong compound na yun papatuyuin pa daw. I'll be back guys pag i-grind na natin tapos i-buff. Medyo tuyo na siya guys, yan. So try na natin i-buff gamit yung binili natin, tong pad na to. Yan.
medyo mas smooth yung texture niya, parang buhok. As you can see, meron naman tayong mabibili dito sa mga hardware. Tapos meron ding yung mas nice. So yan na nga, tapos ko nang i-polish, pero meron din akong itatry mga paps mga mams. Yan yung magiging resulta niya. So tapos ko nang i-buffing using this A1 metal polish. So yan na nga po, as you can see, meron namang reflection. Yan, you can see may reflection, pero dito nga naglagay ako ng tape. Ayan, as you can see, ewan ko if nakikita nyo yan. Naglagay ako ng scotch tape. So dito na side, ilalagay ko yung nakita ko sa toolbox ni Papa. So ito po is napakatagal na nito, one step car cleaner wax. So kung lalagyan natin itong mga paps mga mams, ewan ko if anong magiging resulta. Kasi sabi nila, para din daw tong compound. So makikita natin mamaya kung ano yung magiging resulta. So yung ito rin po mga paps mga mams is i-dry din natin. Parang kulay clay. So hindi ko pa alam kung anong magiging outcome nito. So hopefully mas kumintab pa, kasi tiningnan ko yung sa A1, okay naman yung pagkakintab niya. So try lang natin kung ano yung mas magiging maganda. Yung nilagyan ko ng scotch tape is ito yung merong A1 na metal polish. So yan. So dito rin na side, ayan, meron din naman to A1. So ito dito na side is lalagyan natin ng wax. So papatuyuin lang natin to. So yan na nga mga paps mga mams, na medyo natuyo na siya. So ngayon is ibabuff na natin siya. So yun na nga, ayan, tapos na rin sa wakas. So as you can see mga paps mga mams, ito yung dito na side. So tatanggalin natin yung tape. So yan, yung division niya po, yung pagitan niya po is ito pong parang may guhit. So alin po ba dito yung mas maganda? Dito na side o dito? So comment down below lang mga paps mga mams, ano yung magandang pang polish natin. Mukhang mas nagagandahan ako dito mga paps. Dito yan, mas clear. Dito clear naman, pero parang may faded kumpara mo dito sa kabila. So yun na nga. So dito kasi repeat tayo ng repeat ng process. Tapos dito naman kinakailangan din natin i-repeat kasi meron din namang mga uneven. As you can see, meron yung mga white spots pa naman, hindi pa talaga siya nababuff ng maayos. So eventually mapapantay natin to. So I'll be back. So yun na nga mga paps mga mams. Ayan, tapos ko nang i-buff using this. Yan, yung nakita ko sa toolbox ni Papa. So yan, nalaglag. Para siyang compound. You can see. Parang compound. So, yun yung ginamit ko sa pagbabuff. So, ito yung naging resulta. So, yan guys. Napakaganda ng naging outcome. So, chrome na talaga siya. So, yun, na-achieve na natin yung pinaka
mimiti nating chrome na grab bar. So yan, napaka-kinis, napaka-smooth. So hopefully makahanap pa tayo ng ibang substitute kasi yung ito po is hindi ko po alam kung saan ito binili ni Papa. Hindi ko po yan alam kung pinadala ba niya kasi nasa ibang bansa si Papa. So yung maganda talaga na gamitin daw, sabi nga nila, is compound. So yun na nga, ito naging sobrang clear, sobrang chrome, parang pwede ka na rin manalamin dito kasi maganda yung naging outcome. Ayan, ayan, makita nyo nga yung reflection ng kamay ko dito. Ayan, so di katulad nung kanina. So yan na nga, that would be all mga paps mga mams. Hindi ko na to papahabain pa kasi sobrang haba na. So yan na nga, napaka ganda nung naging result. Hopefully na-achieve natin yan, na-achieve na natin yung pinaka-unity nating chrome. So hindi po to pintura, pagbabuff lang to. So yung gagawin natin maintenance dito is ibabuff natin ng ibabuff kapag merong mga dumidikit na mga contaminants. So yun na, yun yung naging disadvantage din dito kasi walang pintura. So hindi na natin kinakailangan pa maglagay ng clear coat dito kahit anuman kasi meron na namang metal polish. So yun lang yung gagamitin natin. So yun na nga, napakalaking thank you nga pala ulit sa pagsuporta sa channel ko. God bless guys, ride safe, stay safe. Please don't forget to like and subscribe to my channel. You know the drill guys. Peace out.